Natatandaan niyo pa ba ang animated series noong 90s na pinamagatan na Anne of Green Gables? Isa ito sa classic anime na naging tatak na rin sa mga batang 90s noon na inaabangan tuwing umaga sa ABS-CBN. Ang kwento kasi nito ay tungkol sa isang batang babae na may kulay pulang buhok na sa edad na 11 years old. Isa siyang matalino at mahilig magpantasya at madaldal o masasabi nating makwento. Siya ay magaling mag-imahinasyon sa mga bagay-bagay na ikinasasaya niya at mga bagay na gusto niyang matupad sa kanyang buhay. Isa siyang orphan na kinuha ng matandang magkapatid na sina Marilla Cuthbert at Matthew Cuthbert na pawang mga binata't dalaga mga ito. Sa katunayan, batang lalaki ang hanap ng magkapatid na ito para makatulong sa kanilang bukid, ngunit nang si Matthew ay susunduin na ang bata, ang sumulubong sa kanya ay isang batang babae. At siya na nga ay si Anne Shirley. Ito ay ikinagulat ni Marilla at balak ibalik si Anne. Kaso may sitwasyon na hindi nagustuhan si Marilla na ayaw niyang mapahamak si Anne. Kaya pumayag na siyang ampunin na ito. Na ikinagulat at ikinasaya naman ni Anne Shirley dahil sa unang kita pa lang sa lugar ng Green Gables na love at first sight siya dito sa ganda ng lugar nila Matthew at Marilla. At dito na nga nagsimula ang takbo ng buhay ni Anne Shirley sa paninirahan kasama ang magkapatid na nag-ampun sa kanya. Sa video natin ngayon atin alamin paano at sino nga ba ang may likha ng nobelang ito. Gaano kasikat ito noon? Atin isa-isahin ang mga nakatagong misteryo sa nobela ng Anne of Green Gables. Tara, simulan na natin. Ang Anne of Green Gables ay isang classic children's novel na nilikha noong June 13, 1908. Mula nang unang naipublish ang nobela nito sa Elsie Page and Corporation ng Boston ay naging bestseller agad ito within 5 months at nakabenta nga ito ng 19,000 copies. At mula nang unang naipublish ito, nagkaroon ito agad ng translated sa 36 languages at nagkaroon ito ng 50 million copies worldwide at naging best-selling books worldwide ito. Ang malikhain na taong lumikha ng nobela na ito ay si Lucy Maud Montgomery na isang Canadian author at kilala siya sa paglikha ng mga novels, essays, short stories at poetry. Isinilang siya sa New London in Prince Edward Island, Canada noong November 30, 1874. Ang kanyang ina ay si Clara Woolner MacNeill Montgomery na namatay dahil sa tuberculosis noong 21 months old pa lamang si Lucy. Dinala siya ng kanyang ama na si Eugene Montgomery sa kanyang mga grandparents kaso umalis naman ang ama niya nang siya ay 7 taong gulang at nanirahan ng kanyang ama sa Prince Albert Northwest Territories na ngayon ay Prince Albert, Saskatchewan. Kaya itinaguyod siya ng kanyang mga lolo't lola na sila Alexander Marquis MacNeill at Lucy Woolner MacNeill sa lugar ng Cavendish, Prince Edward Island. Naging guro si Lucy Montgomery kaso hindi talaga niya passion ang pagtuturo at talagang gusto niyang bigyan ng time ang kanyang pagsusulat ng mga nobela at iba pa. Kahit nagtuturo siya ay nabuo niya ang kanyang popular na nobela at ito na nga ang Anne of Green Gables at nagkaroon pa ito ng mga sequels. Ang mga sequels na ito ay ang mga Chronicles of Avonlea na naipublish noong 1912 at ang Anne of the Island. Ang Chronicles of Avonlea novel ay tungkol sa buhay ng mga tao sa town ng Avonlea. Dito makikita ang Green Gables Farm. Ang Avonlea ay isang katang-isip lamang ng manunulat na makikita nga daw sa Prince Albert Island ng Canada.
Samantalang, ang Anne of the Island ay naipublish noong 1915. Kung napanood nyo ang Anne of Green Gables, ang Anne of the Island ay tungkol sa pag-alis ni Anne sa Green Gables. Dito na kasi niya gusto tuparin ang kanyang mga pangarap at gusto niyang puntahan ang mga lugar na gusto niyang puntahan hanggang natuklasan niya ang tunay na kanyang pinagmulan. Natuklasan kasi ni Anne Shirley ito dahil naging kaibigan niya ang magandang si Philippa Gordon na nakatira pala sa Nova Scotia na birthplace pala ni Anne. Ang manunulat na si Lucy Montgomery ay gumawa ng isang maikling mensahe na kanyang naisip tungkol sa dalawang magkapatid na mali ang ibinigay na aampunin nila, na instead na lalaki, babae ang ibinigay sa kanila. At dito na nga niya sinimulan ang kanyang nobela na ito sa idea na ito, at ang kanyang karanasan sa kanyang pagkabataan ay inadapt niya sa ginawa niyang nobela na ito. Ang naging inspirasyon ni Montgomery sa karakter ni Anne Shirley para maging modelo niya ay si Evelyn Nesbit na isang American artist, model at actress. Ang poster kasi ni Evelyn Nesbit ay inilagay sa kanyang bedroom at idinikit sa dingding kung saan nakapwesto ang mesa ni Montgomery habang nagsusulat ng nobela ng Anne of Green Gables. Para habang tinitingnan ng manunulat ang larawan ni Evelyn Nesbit ay naiisip niya si Anne Shirley para maibigay niya ang tunay na karakter na nais niya para sa protagonist ng kwento. At nakita din ng manunulat ang kanyang sarili sa pagkatao na binuo niyang na si Anne Shirley sa nobela na ito noong bata pa lamang siya. At nakaharap siya sa bandang bintana para makita niya ang kanyang kapaligiran habang gumagawa ng nobela ng Anne of Green Gables. Kung talagang napanood mo ang Anne of Green Gables, talagang mapapahanga ka sa mga imahinasyon na pinagsasabi ni Anne Shirley sa kwento at talagang hindi mo akalain na lahat ng naisip ng manunulat ng nobela na ito ay kanyang katang-isip pero punong-puno ng buhay. Sa totoo lang, natutuwa ako sa mga imahinasyon na pinapakita sa kwento na punong-puno ng pangarap ng isang batang babae na madalas ay pinapangarap din ng ibang kabataang babae, lalo na sa batang edad pa lamang nito. Naging Japanese animated TV series ang Anne of Green Gables sa Japan noong 1979 na pinamagatang Akagi no Anne, sa English ay Red-Haired Anne. Isa ito sa mga world masterpiece theater sa Nippon Animation na galing nga sa original novel ng Anne of Green Gables. Naalala niyo pa ba ang The Adventure of Tom Sawyer na nilikha ni Mark Twain o si Samuel Langhorne Clemens? Na ang kwento ay binase sa tunay na experience ng manunulat ng The Adventure of Tom Sawyer? At talagang matatagpuan ang tahanan nila Tom Sawyer sa Hannibal, Missouri na dating tirahan ng manunulat na si Mark Twain, kung saan nagpintura ng bakuran si Tom Sawyer na nangyari din sa buhay ng manunulat. At ang lugar saan lumaki ang manunulat na si Mark Twain ay ginawa na itong museum para sa The Adventure of Tom Sawyer na hanggang ngayon ay isang tourist area ng Hannibal, Missouri. Sa katunayan, ang Anne of Green Gables at ang lugar ng Green Gables ay makikita sa tunay na buhay kung saan din lumaki at namuhay ang manunulat na si Montgomery kasama ang kanyang grandparents. Ang lupain ng kanyang mga grandparents ay naging inspirasyon niya para mabuo ang Green Gables at naging sikat ang kanyang nobela. Ang pinsan niya ay nagpatayo ng tunay na Green Gables farm na katulad sa description sa nobela ng Anne of Green Gables. At ginawa na nga itong museum at napakahalagang lugar o tourist site ng Prince Edward Island. At makikita nga sa museum na ito sa Cavendish, Queen of Country of Prince Edward Island, Canada. Makikita dito lahat ang mga nobela na nilikha ng manunulat na si Lucy Montgomery at ang original na manuscript ng Anne of Green Gables. At ang museum ay makikita sa realidad na Green Gables farm na binuo ng mga taong nagmahal sa nobela ni Montgomery.
Namatay si Montgomery noong April 24, 1942 sa kanyang higaan sa Toronto at ang dahilan ay coronary thrombosis. Ito ay yung blood clot sa loob ng blood vessel ng heart. Pero sa katunayan, may nakitang isang sulat kay Montgomery sa higaan nito nung namatay ito nang humihingi siya ng kapatawaran sa Diyos sa lahat ng kanyang ginawa. Kaya sinasabi ng mga eksperto na isa itong suicide note. At inamin din ng apo ni Montgomery na si Kate McDonald Butler na nagkaroon ng depression ang kanyang lola dahil sa pagkakasakit ng asawa nito ng ilang taon. Kung saan nagsimula ng uminom ng mga pills at na-overdose nga ang tanyag na manunulat na si Montgomery. Inilibing si Lucy Montgomery sa Cavendish Community Cemetery na malapit sa Green Gables Farm. Nakakahanga talaga ang mga manunulat na merong matatalas na imahinasyon na tayong mga mambabasa o manonood ay nadadala sa kanilang mga imahinasyon na kanilang nilikha at nadarama natin ang bawat detalye na kanilang ipinadarama. Pero mapapatunayan pa rin na isang normal na tao pa rin sila na pinapakita na meron pa rin silang kahinaan. Sa sulat at nobela na lang nila ito pinadadama. Kaya, kayamanan ng kaalaman, dapat natin ito iusbong sa tama at kabutihan. Anong masasabi nyo sa kwento natin ngayon?